Magsimula tayo sa simula kasi hindi pala naririnig. So yun nga, to really understand about cryptocurrency, let's go back a little bit, with the evolution of money. Paano ba nagkaroon ng cryptocurrency? So ano ba yung cryptocurrency? Ah, Nung unang panahon, wala naman talagang pera. Ang medium of exchange or yung kalakalan is, tinatawag na barter or yung palitan ng goods, to goods and goods to services. Like for example, meron kang bigas, tapos kailangan mo ng isda, yung kakilala mo may isda, puwede kang makipagpalit ng bigas mo sa isda, gano'n. Kailangan mo ng damit, meron kang, gulay o meron kang ano, puwede kayong magpalitan. Ang tawag po do'n is barter. Kaya lang hindi nila matukoy talaga yung exact value kung lugi ba sila or ano. So nag-isip sila na gumawa ng pera. At yung unang pera na naimbento nila is, yung gold. Although marami silang sinubukan, sa gold talaga sila kumbaga gold talaga yung naging, first supported na pera. Bakit? Sobrang ganda kasi ng gold. Number one, it's a kind of metal, hindi siya basta-basta nasisira. Durable, kumbaga durable siya. Ah, Number two, tinatawag siyang scarce. Scarce, mahirap siyang i-produce, mahirap siyang gawin, hindi ka basta-basta magkakaroon ng gold, kailangan mo pang magmina, kailangan mong maghukay. So, gano'n siya ka-scarce kung mga tawagin. At the same time, limited in value. So, napakaganda ng mga kumbaga characteristic niya, ah, durable, scarce, limited in value. Bakit maganda yung scarce at saka limited in value? Kasi since konti lang yung value niya, hindi siya basta-basta nagagawa, the more na madami yung gumagamit ng gold, the more na tumataas yung value niya. Ibig sabihin yung pera na gold habang tumatagal lalong lumalaki yung pera mo 'pag meron kang gold. Meron lang siyang problema, mahirap siyang i-divide. Kasi nung unang panahon kasi parang gold bars pa yung gamit niya. Let's say for example yung gold bar mo is worth ₱1,000 ta's bibili ka ng worth 100 or 500, parang, nahihirapan sila. That's why nag-evolve ulit into tinatawag na metal coins. So barter, gold and, metal coins. Ano naman yung gold? Basically ano lang siya, gold pa rin, nadagdag lang yung ibang metals like silver and bronze pero, dinivide lang siya, nagkaroon ng denomination. Parang meron ng ₱1, ₱2, ₱5. So tinatawag na siyang coins. Para magkaroon sila ng denomination for small transactions. Ang problema naman sa metal coins nga dahil sa metal siya, bulky, parang mahirap i-transport. Let's say for example magta-transact ka ng 1,000,000 kasi habang tumatagal lumalaki na yung transaction. Ang hirap magdala, siguro ilang sako yung dadalhin mo kung magta-travel ka. That's why nag-isip uli yung mga businessman, yung mga traders. Diyan nila naisip yung paper money. Paano naman na nagkaroon ng paper money? So from barter to gold to, what do you call this, to metal coins to paper money. Paano nagkaroon ng paper money? Paper, ah, ah, Ganito yung ginagawa nila, yung gold nila dine-deposit nila sa bank. At the same time, ini-issue-an sila ng tinatawag na, bank notes. Yun nga yung katunayan na meron silang depositong gold. Yung bank notes na yun, yung papel na yun, yun yung ginagawa na nilang pera. Yun na yung puwede mong ipambili, yun yung puwede mong ipang-transaction kasi permado yun na meron kang gold. So gano'n yung una until nag-evolve siya at ginawa ng pera. Yung mga bansa mayroon silang gold reserve tapos meron silang pera. Pero nag-evolve from, backed by gold naging backed by government. So ano yung pinagkaiba? Kasi dati hindi ka basta-basta makapag-print ng pera unless mayroon kang gold na reserve na tinatawag or backup. Ngayon, nung naging government backed na siya,
naging unlimited na yung supply. Doon na pumasok yung tinatawag na inflation. Pa paano yun? Kasi nga titingnan mo yung pera nakalagay dun is, ang salaping ito ay bayarin ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Kahit anong bansa 'pag pumunta ka yung pera is backed by government. Dahil back siya ng government, every year, nagpe-print ng additional supply. Kung dati 1 billion lang yung pera, nag-print ng nag-print, ngayon ilang trillion na yung pera. Ang taas na ng inflation. Ano naman yung impact nito sa atin, yung inflation? Ano ba yung ano sa inflation? Ganito kasi yun, the more na dumadami yung pera, the more na lumalaki yung inflation, the more na maghihirap tayo. Bakit? Ganito, kung ang sweldo mo ngayon, let's say 30,000, yung 30,000 sakto na. May pampadala, may pangkain, may sakto na. After 5 years, mahihirapan ka na, magkukulang na yan. Bakit? After 5 years, tataas na yung bilihin, tataas yung presyo ng bigas, tataas yung presyo ng gasolina, pamasahe, gulay, et cetera. Bakit? Dahil sa inflation. Nadagdagan yung supply ng pera, bumaba yung value. Yung sahod mo, yung kinikita mo, ganun pa rin, eh. Tumaas man yan, ilang percent lang. Hindi makakahabol sa inflation. Yan yung malaking problema sa paper money. So yan, mula barter, gold, metal coins, paper money, and then plastic cards, yung ATM, yung debit card. Basically, paper money pa rin siya, piso pa rin, nilagay lang sa ATM. Electronic money or digital like GCash or PMaya, piso pa rin siya, subject pa rin for inflation. So dito ngayon na naimbento yung cryptocurrency. Naisip ng mga tao, ng mga businessman, bakit hindi natin ibalik yung concept ng gold? Yung pera dapat limited in supply. Dapat limitado lang siya, hindi basta-basta hindi basta-basta dinadagdagan. Kasi 'pag dinadagdagan, bumababa yung value. So yung cryptocurrency naimbento siya nung 2009, limited lang yung supply. Panglaban sa inflation. Kung konti lang yung supply, dadami yung gagamit, tataas yung value. Scarce, ano yung scarce? Mahirap siyang i-produce. Hindi ka basta-basta makapag-produce ng cryptocurrency out of thin air. Kumbaga hindi ka basta-basta gumawa ng cryptocurrency, bakit? Kasi limited nga yung supply niya at yung nagpo-produce sa kanya, computers. Naka-program na ganito yung, ganitong ilang peraso lang yung, cryptocurrency. Gano'n yung program. Scarce siya, limited in value. That's why, the more na madaming gumagamit, habang tumatagal, tumataas yung value. Diyan naimbento yung cryptocurrency. So let's, define, cryptocurrency. Cryptocurrency is a digital or virtual currency secured by cryptography and based on a network that is distributed across a large number of computers. So digital or virtual currency din siya. Katulad din ng GCash or PMaya na nasa cellphone or nasa laptop mo. Ang pinagkaiba, tinatawag siyang secured by cryptography. Yung nagsi-secure sa kanya, computer program. Computer. Hindi siya, tinatawag siyang decentralized. Nakakalat yung server, yung security niya. Hindi katulad sa GCash na yung GCash, mayroong may-ari. Sino ba may-ari ng GCash? Si Globe. Sino naghahawak ng server ng GCash? Si Globe. Si cryptocurrency, sino ba naghahawak ng server ng cryptocurrency? Yung mga tao. Madaming tao, may kopya sila, may hawak sila ng program. Kaya hindi mo siya maha-hack. Bakit? Sobrang dami ng program. Kung gusto mong i-hack, kailangan sabay-sabay mong i-access yung mga program na yun, which is impossible kasi nga meron sa US, meron sa Philippines, meron sa Japan, meron sa Hong Kong, nagkakalat yung program. That's why tinatawag siyang unhackable system. Distributed across large number of computers. Yun yung cryptocurrency. Hindi siya isa lang yung nagkokontrol na
Kapag hack na yung system, ito nakakalat yung kanyang program. So that is cryptocurrency. Ang blockchain naman is, the program. Ito yung pangalan ng program na nagpapatakbo sa cryptocurrency. A digital database or ledger that is distributed among the nodes of a part-to-part. Ito yung program na nakakalat. Ito yung record kung ilan ba yung cryptocurrency, ano yung transaction. So ang tawag sa kanya is blockchain. So how does, blockchain or how does cryptocurrency works? Ganito yun, 'pag nagse-send ka, gumagawa ka ng block, automatic ise-send siya sa mga may copy. Tinatawag nilang validators or nodes or miners. Titingnan nila kung tama yung transaction mo. Let's say for example, meron kang, 1,000 coins. 'Pag nag-send ka ng 1,500, titingnan yan nung mga server, "Uy, nag-send siya ng sobra." Automatic ire-reject yung transaction mo. So, hindi mo siya madadaya kasi madaming tao yung may kopya nung program. Titingnan nila lahat ng ginagawa mo. Kapag triny mong dayain, automatic ire-reject nila kasi meron silang copy. Kaya tinatawag siyang cannot be altered na system. Hindi mo siya puwedeng baguhin, hindi mo siya puwedeng i-edit kung sa gano'ng, term. Gano'n siya. Tapos, let's say for example 1,000 yung coins mo, nag-send ka ng 500, ta's nakita nila tama, automatic i-a-approve nila 'yun ta's i-update nila yung record. At it will create a transaction record na tinatawag. So, ganyan lang yung blockchain. Actually, hindi lang, sa pera yung application ng blockchain, puwede siyang i-apply sa for example, sa identity ng mga tao. Like for example tayo, puwedeng, yung identity natin ilagay sa blockchain. Ano yung kahalagahan nun? Like for example, ilagay sa eleksyon. During election, hindi mo puwedeng madagdagan, mabawasan kasi nga naka-blockchain. Nakikita lahat ng tao kung ilang piraso yung, voters, ilang tao lang yung boboto. Every person has identity, so hindi siya puwedeng ma-edit, gano'n siya. So yung pinakaunang cryptocurrency is tinatawag na Bitcoin. A virtual, currency designed to act as money and a form of payment outside the control of any person, group, or entity, and thus removing the need for third party involvement in financial transactions. So yung Bitcoin nagsimula siya 2009, ayan. Magkano lang yung value ng Bitcoin noong 2009? Tingnan natin ano, ayan. So nung 2009 wala pa siyang value, nagka-value siya 2010. With Oo. Screenshot agad.